At sa pagpapatuloy ng ating recap, nabalitaan ng banal na imperyo na may madilim na presensya sa kagubatan kaya't ipinadala ang banal na santa kasama ng obispo at ilang kabalyero para magsiyasat. Narinig na ng mga kabalyero ang mga kwento tungkol sa kapangyarihan ng santa pero sa nakita nila, isa lang siyang ordinaryong babae. Ngunit nang makasalubong nila ang isang grupo ng mga goblin, ipinakita niya kung bakit siya ay iginagalang sa simbahan at sa ilalim ng Diyos na si Hilrose. Ang mga nilalang na gaya ng goblin ay itinuturing na kasamaan na kailangang lipulin. Kaya sa isang iglap ng kanyang baston ay nililipol niya ang mga ito sa apoy ng banal na apoy hanggang maging abo, nabigla ang lahat ng kabalyero sa kanilang nasaksihan kaya't ipinaliwanag ng kardinal na ang kakayahan ni Selena ang isa sa mga dahilan kung bakit nananatiling payapa ang ugnayan ng imperyo at ng mga duwende, at kung bakit napapalayas nila ang kasamaan sa Edoria. Kaya siya ay kinikilala bilang isa sa 7 dakilang santa sa buong kontinente at tinanong ni Selena ang kardinal kung may balita na tungkol sa masamang senyales na naramdaman niya sa lupaing ito, pero binanggit ng kardinal na hindi siya basta-basta pwedeng magpadala ng mga paladin para imbestigahan ang lugar. Sa kanilang bansa ang pagpapakita ng interes sa timog ay itinuturing na walang saysay, kaya imposibleng payagan ng sentral na simbahan ang paggamit ng mga paladin ng walang sapat na dahilan. Kaya sinabi ni Lena na kung hindi siya magpapadala ng paladin ay siya na mismo ang mag-iimbestiga. Pero sinabihan siya ng kardinal na hindi rin siya pwedeng pumunta dahil bilang isang santa, lahat ng kanyang kilos ay nakaapekto sa reputasyon ng simbahan at nakita niyang hindi umaatras si Selena kaya't nagpasya siyang magpadala na lang ng sarili niyang mga sundalo para mag-imbestiga. Kaso habang paalis na siya ay palihim niyang minura si Selena sa ilalim ng kanyang hininga dahil sa pagiging matigas ng ulo nito. Samantala sa Maya ay abala ang lahat ng Dark Elf sa pagtatayo at sa wakas ay natapos na nila ang trono. Masaya si Tokudo dahil hindi na siya matutulog sa labas at isa na namang hakbang ito papunta sa kanyang layuning pagsakop sa mundo. Dumating ang mga tagapamahala ni Tokudo para sa pulong tungkol sa mga suliraning panloob ng bansa. May magandang balita sila dahil natapos na nilang edisenyo ang bagong kasuotan na hiniling ni Tokudo at lalo siyang natuwa dahil sawa na siyang magsuot ng pajama araw-araw. Masaya si Nato at ang iba pa na nagustuhan ni Tokudo ang bagong damit pero may mas mahalaga pa silang kailangang talakayin, kaya oras na para simulan ang pulong. Pero tila hindi makafocus si Tokudo sa meeting dahil abala siya sa paghanga sa kanyang bagong suot, kaya iminungkahi ni Ato na simulan na lang ang pulong kahit wala siya at unang nagtanong si Molter kay Ato kung anong gusali ang dapat nilang unahin. Bukod sa trono ay wala pa talaga silang ibang naitatayo at nakaayos na ang lupa at nalinis na ang mga sanga sa paligid, kaya sabi nito na unahin nila ang paggawa ng pasilidad para sa paggawa ng pagkain dahil pinakamahalaga na mapakain ang lahat ng mamamayan. Nagtaka si Molter kung bakit kailangang mag-alala sa pagkain dahil kaya namang lumikha ni Tokudo gamit ang kanyang kapangyarihan, pero sabi ni Ato na hindi sila pwedeng umasa palagi kay Tokudo dahil paano kung wala siya at pumayag si Molter na tama siya, kaya sabi ni Ato na kailangan na nilang magsimula agad at inilabas niya ang isang bagay. Natakot si Molter sa nakita niya at tinanong si Ato kung ano iyon at sabi niya na ito ay isang flesh tree. Hindi maganda ang tunog nito at mas nakakatakot pa ang paliwanag at isa daw itong espesyal na puno na namumunga ng karne na ang lasa ay parang laman ng tao. Ayon kay Ato ito ang unang hakbang sa kanilang plano para sa produksyon ng pagkain. Pero hindi sang-ayon sina Molter, Gia at Emil dahil alam nilang karamihan ay hindi kakain ng karne na parang laman ng tao ang lasa, kaya nangako si Ato na maghahanap din sila ng ibang mapagkukunan ng pagkain sa hinaharap at sa ngayon, kailangan nila ng lugar kung saan iimbak ang karne mula sa punong iyon. Kaya si Emil ay nagboluntaryong magtayo ng imbakan para rito at kung hindi pa sapat ang pagiging nakakatakot ng flesh tree, nakakapagsalita rin ito sa kung anong dahilan at ang susunod sa agenda nila ay ang pananaliksik, dahil kailangan nilang makakuha ng pinakabagong teknolohiya para mabilis silang umunlad. Tinanong ni Molter kung anong uri ng teknolohiya ang dapat nilang pagtuunan at ang sagot ni Ato ay ang magic technology ang pinakamabisang landas, partikular na ang tinutukoy ay military magic at ang karaniwang mahika ay nagbibigay daan sa isang tao na umatake sa 10 o higit pang mga kalaban ng sabay-sabay na isang bagay na kaya na ni Molter. Pero ang military magic ay kayang umatake ng libo-libong kalaban sa isang iglap at kaya pa nitong baguhin ang lupain para magkaroon pa sila ng kalamangan. Namangha si Molter nang malaman niyang may ganitong uri ng mahika at sabik siyang matuto ng lahat ng tungkol dito, kaya sinabi niyang siya na mismo ang hahawak sa pananaliksik.
Ang natitira na lang ay ang pagpaplano ng militar at agad namang nagboluntaryo si Gia na simulan ang pagbuo ng hukbo, pero pinigilan siya ni Tokudo at sinabi na ayaw pa niyang maglaan ng malaking effort sa hukbo, at hindi naman daw gumagawa ng produkto ang hukbo dahil konsumo lang sila ng mga yaman. Sa ngayon ay wala pa silang sapat na mapagkukunan para sustentuhan ang isang hukbo, kahit pa gumawa sila ng hukbo at hindi pa rin naman daw sila sapat na malakas para manalo sa kahit anong labanan kaya wala ring saysay. Tumutol si Gia dahil kung sakaling may umatake kay Tudo wala silang kakayahang ipagtanggol siya, mas lumala pa ang sitwasyon dahil may patong sa ulo ni Molter at Gia bilang mga pinuno ng tribo ng Dark Elf kaya't posible silang lipulin balang araw, dahil dito ay sumang-ayon si Tokudo na masamangang pabayaan ang depensa. Pero ayaw pa rin niyang gumastos ng malaki sa paggawa ng hukbo kaya't sinabi niyang gagawa na lang siya ng isang bayani. Sabi ni Aton na maganda ang ideyang iyon dahil kahit na mataas ang gastos sa paggawa ng bayani, mas madali namang alagaan ang isang tao kaysa sa isang buong hukbo. Nalito sina Molter at Gia kaya tinanong nila si Ato kung ano ang ibig sabihin ng bayani at ipinaliwanag niya na may mga bayani sa Minara na naglilingkod sa hari, lahat sila ay malalakas at may natatanging kapangyarihan, pero medyo may topak din ang iba sa kanila kaya nakakainis silang pakisamahan paminsan-minsan. May ilang kondisyon na kailangang matupad para makatawag ng bayani, pero dahil sa bilis ng progreso nila at posible na silang makatawag ng isa sa lalong madaling panahon, bonus na rin na ang pagtawag ng bayani ay hindi magdudulot ng malaking atensyon kaya't mananatiling nakatago ang Manara. Dahil dito ay natapos na ang mga usapin tungkol sa panloob na gawain at mahalaga para kay Tokudo ang kasiyahan ng mamamayan ng Manara dahil habang mas masaya sila, mas maraming mana ang kanyang nalikha. Samantala sa imperyo ay abala si Lonius at isang batang paladin sa pagdarasal sa katedral at nilapitan siya ni Veldis na isang mataas na paladin para kausapin, sinabihan siya ni Lonius na hinaan ang boses dahil lugar ito ng panalangin, pero gusto lang daw makipagkwentuhan ni Veldis bilang kapwa silang nakatalaga sa investigasyon. Oras na para sila ay umalis at tumayo si Lonius at napansin ni Veldis ang suot nitong singsing sa kasal, na ginagamit bilang pampaswerte at ibig sabihin may pamilya siyang naghihintay sa bahay at tinanong niya kung paano ang pamilya nito, at sinabi ni Lonius na may asawa siyang si Marcia at anak na si Mina pero hindi mahalaga ang personal niyang buhay sa kanilang misyon, kaya wala siyang balak pag-usapan pa ito. Narinig ni Lonius ang mga chismis na si Veldis ay bastos at walang modo at sa totoo lang ay tama ang chismis pero sa pangkalahatan, hindi naman siya masamang tao at magaling din siya sa pakikipaglaban kaya karapat-dapat siyang tawaging paladin. Nagsimula si Veldis magreklamo kung bakit sila naitalaga sa isang misyon na walang saysay, pero pinaalala ni Lonius na ang misyon na ito ay base sa isang revelasyon ni Saintina kaya't dapat itong seryosohin. Sa kabila nito ay tingin pa rin ni Veldis na kakaiba na ganito kababa ang kalidad ng team para sa isang revelasyon ng santa. Sila lang ni Lonius ang mga paladin sa grupo, ang iba ay mga bayaran na sundalo lang na pinuno ng puwang, hindi mukhang maganda ang tsansa nila lalo pat ang destinasyon nila ay ang kagubatan sa timog, pero gusto lang talaga ni Veldis na matapos agad ito para makauwi na siya. Samantala sa Mayara ay maayos ang takbo ng konstruksyon at unti-unti nang nagmumukhang isang tunay na sibilisasyon ang lugar, hindi na rin nababahala ang mga Dark Elf sa mga puno at labis ang tuwa ni Tokudo dahil ang makita lahat ng ito sa totoong buhay ay ibang-iba kaysa sa nakikita lang niya noon sa laro. Ipinakita ni Emil kay Tokudo ang paligid at itinuro ang tirahan ng mga mamamayan, karamihan ay mga bahay na nasa tuktok ng puno at dahil nakatuon siya sa produksyon ng pagkain at hindi niya masyadong natutukan ang paggawa ng mga bahay, pero maayos na ang paglago ng mga flesh tree kaya't malapit nang matapos ang imbakan ng pagkain. Samantala ay abala naman si Molter sa kanyang pananaliksik sa mahika sa loob ng Magic Institute na siya mismo ang nagtatag. Karamihan sa mga mamamayan na may talento sa mahika ay sumali na rin sa kanyang pananaliksik, bukod pa rito ay may natuklasan din silang bukal malapit sa kanilang lugar. Kaya ngayon ay may maayos na silang pinagkukunan ng tubig at ang huling gusaling ipinakita ay ang pampublikong opisina kung saan gaganapin ang mga pagpupulong ng pamahalaan ng Minero. Gusto sanang mas pagandahin pa ni Emil ang gusaling ito pero ito lang ang kaya niya sa limitado na yaman nila ngayon. Masaya si Tokudo sa inisyatibong ipinapakita ni Emil dahil mahusay niyang hinahawakan ang mga gawain. Natutuwa rin siya na ang mga Dark Elf na halos mamatay na noong una niya silang makita ay masigla na ngayon. Medyo kinakabahan si Emil dahil hindi niya mabasa kung ano ang iniisip ni Tokudo.
Kaya tinanong niya siya kung kontento ba ito sa kanyang nagawa at sinabi ni Tokudo na napakahusay ng kanyang trabaho. Masaya siyang kasama si Emil bilang isa sa kanyang mamamayan at ang marinig ang ganoong papuri mula kay Tokudo ang pinakamagandang bagay na naranasan ni Emil, dahil dito ay napaluha siya sa sobrang tuwa. Pagkatapos niyang makabawi sa emosyon at ipinakita ni Emil kay Tokudo ang sakahan ng mga flesh tree, maayos ang progreso dahil sa mga kagamitan sa pagsasaka na ibinigay ni Tokudo pero kahit ganon ay naiilang pa rin si Emil sa kakaibang mga puno na marunong magsalita, kaya gusto na niyang ituro ang pinagmulan ng tubig na natuklasan niya. Pinangunahan niya sina Tokudo at Ato papunta sa kagubatan pero sa hindi malamang dahilan ay iba na ang itsura ng paligid kumpara sa dati. Pagdating nila sa bukal ay nagulat si Emil dahil naging kulay itim na ang tubig at dumating din sina Molter at Gia dahil narinig nila na gusto ni Emil gumawa ng aqueduct malapit sa bukal, pero ngayon na ganito na ang itsura ng tubig ay pakiramdam nila ay hindi na ito magagamit. Ngunit nang halos mawala na sila ng pag-asa ay binanggit ni Ato na ligtas pa rin ang tubig at para patunayan ito, yumukod siya at uminom ng tubig mula sa bukal at nagulat ang lahat sa tapang ni Ato. Pero sinabi niya sa kanila na subukan nilang huminga ng malalim at nang gawin nila ito ay napansin nilang mas magaan at mas sariwa ang hangin. Isa ito sa mga benepisyo ng masamang bansa ng Manara. Lahat ng lupaing malapit dito ay nagiging cursed terrain, at nagbibigay ito ng kaunting lakas o buff sa mga nilalang na masama habang nagpapahina naman sa mga neutral at mabubuting nilalang. Ibig sabihin kahit na ang tubig, hangin at lupa ay mukhang madilim at nakakatakot, hindi maaapektuhan ang masasamang mamamayan ng Manara pero may isa lang maliit na problema kapag naging cursed ang isang kagubatan, madaling mapansin ito kaya't nasisira nito ang plano nilang manatiling nakatago. Hindi naman ito malaking problema kung maliit lang ang sakop ng sinumpang lugar, pero habang lumalaki ang Minara at mas magiging madali para sa kanilang mga kaaway na matagpuan sila, kaya iniisip ni Gia at Molter na panahon na para simulan ang paggawa ng hukbo na nabanggit noon ni Gia. Pero sabi ni Ato ay wala silang dapat ipag-alala dahil isang bayani lang ay sapat na para harapin ang mga banta sa simula pa lang. Hindi pa rin sigurado sina Molter at Gia kung ano talaga ang kayang gawin ng isang bayani at pwedeng magbigay ng mahaba-habang paliwanag si Ato tungkol sa mga estatistika, pero mas mabilis kung ipapakita na lang niya. May lumabas na mga galamay mula sa likod ni Ato at ginamit niya ito para putulin ang lahat ng punong kahoy sa paligid niya sa isang iglap. Hindi makapaniwala sina Molter at ang iba sa nasaksihan nila pero ipinaliwanag ni Ato na isa rin siyang bayani, at ngayong matagal na siyang nasa mundong ito ay unti-unti nang bumabalik ang kanyang lakas. Bagamat malayo pa rin ito sa kanyang dating pinakamataas na kapangyarihan at ang mahalagang punto rito ay ang mga bayani ay napakalakas at lalo pa silang lumalakas habang lumilipas ang panahon, kaya basta't wala silang makakaharap na malalaking panganib sa ngayon ay kampante si Tokudo na magiging maayos ang lahat. Pero sa kabila nito ay medyo naiinis si Tokudo kay Ato dahil hindi naman niya kailangang sirain ang mga puno para lang patunayan ang kanyang lakas, hangang-hanga pa rin sina Molter at Gia sa kapangyarihang taglay ni Tokudo at sabik silang magtayo ng isang palasyo na nararapat sa isang tulad niya. Pero para kay Tokudo na isa lang iyong malaking pagsasayang ng yaman kaya't sinabi niyang hindi niya iyon kailangan, ngunit mapilit sina Molter, Gia at Emil at pakiramdam daw nila ay magiging malaking kasalanan kung hindi siya magkakaroon ng palasyo bilang kanilang pinuno. Dahil sa tindi ng paniniwala nila ay sinabi ni Ato kay Tokudo na kahit isa lang na maid, makakatulong iyon para masisiyahan sila at inamin ni Tokudo na cool rin naman magkaroon ng palasyo at pangarap din talaga niya na makagawa ng isang lumulutang na kastilyo balang araw, kaya naisip niyang simulan na ito habang maayos ang takbo ng lahat. Pero ang hindi niya alam ay dahan-dahan nang lumalapit ang mga paladin papunta sa madilim na kontinente at tiyak na magkakaroon ng sagupaan kapag natuklasan nila ang Manara.